Hello, what's up YouTube? For today's video, i-review natin or unbox, i-install, and then i-review na rin ng footages dito sa bili natin na dashcam. Alright, so papalitan ko na yung 5-year-old na sira na dashcam. Yan. Palitan natin yan with this one. Unbox muna natin. Yung binili ko, by the way, comes with 128 gig na memory. Okay, package na siya. And also, the very important reason kaya ko siya binili, kung dashcam na to, is yung meron na siyang kasamang OBD kit. And the reason for this is yung 24-hour surveillance kasi nasagi kami ng sasakyan and wala kaming footage kung sino yung nakasagi. So, very important tong 24-hour monitoring. Ito talaga yung purpose ko kaya ako bumili ng bago. So, okay. So, ito yung laman. Yung pinaka camera sa front. And then, ito yung rear. And then, ito yung USB power. Kung ayaw mo ng 24-hour monitoring, then maganda dito may kasama siya cigarette accessory. And then ito naman yung para sa likod o sa rear camera. Okay, so yun lang yung ano niya. So first and foremost, again, ang gagamitin natin is yung OBD kit. So instead na gamit ang ito yung ganito OBD kit niya. Okay, so ito, ang maganda dito, hindi na tayo mag-hardware. Meron din naman siyang kasama kung hindi siya supported ng ano nyo. Ito yung kasama. Option 2. Kailangan mo mag-ano sa fuse box. Ayan. But, since may OBD2 naman tayo, OBD2 port na hindi naman masyadong ginagamit yan. Only for diagnostic siguro pag i-repair or ano, pwede naman yung tanggalin pag i-repair na. So, ito yung gagamitin natin. Alright? So, first natin hanapin, bago natin ikakabit dito, yung pinaka nice, i-make sure natin na gumagana yung ano. So, lolocate natin yung OBD port dito. Na natin yung OBD port. Dito siya. Sa ilalim ng manubela. Again, by the way, kinakabit natin to sa MUX 2016. Ayan. So, yun yung OBD port. Ito yung, ano niya. Alright. So, try natin connect. Okay. And, alright. So, connected na siya. Alright, so test muna natin. Check yung USB. Power on natin. Bring it. Hello, DD Okay. So, ayan. Insert a memory card. Ayan. So, nag-power naman siya. Memory card. Okay. Insert a memory card. Okay. Ayun. Okay. Recording started. So, setup muna natin. Saan yung okay? English language. 4:26 5:32. Tama naman yung time. Download the app. Okay. So, meron na akong app. Tutorial complete. Nung nag-start na yung car, lumabas na siya sa emergency recording. Meaning back to regular recording na siya. Ayan. That just proves na okay yung OBD natin. And yung ibang settings, sa app ko na lang siguro to. Alright, so ngayon,
Papatayin ko ulit yung makina. And we'll see. We'll see if pupunta siya sa emergency recording. Alright, so ayan na guys. I don't know kung nakita nyo yun. Pero sabi niya, in parking monitoring mode. So that's probably, I don't know, 1 minute to 2 minutes since pinatay natin yung engine. So, tsaka siya nagpumunta sa parking monitoring mode. Ayan. Okay? That's good. This is what we want in the first place. Okay, so ngayon, open natin yung app and then change natin yung ibang settings dun. And punta tayo sa DDPi app, add device. So turn on Bluetooth. Okay, ayan. So ito yung device natin. N2 Dual, iba yung name nakalagay pero clear natin. Storage permission. Open. Yeah, allow. Then collision alert. Okay. Device settings. Alright. So, eto na siya. Ang di ko lang type is yung power on. So, off siguro natin. Or baka on na lang muna natin. Eto, Intelligent Assistant Reminder ADAS. Ito yung pag umalis, pag na-traffic ka, tapos umalis na yung sa harap mo. Moderate alarm. Okay naman yung. And then, fatigue driving. I'm not sure para saan. When the driving time exceeds 4 hours, a voice reminder will be issued to the driver. So okay too. Ba't naka-on yan? ADAS, installation position. Okay, so yung power on tone, sige yan na natin yan. Resolution, I think 2K is yung maximum nito, so okay na yan. Widescreen 60 for horizontal viewing on phones. Okay. And then microphone recording, syempre gusto natin naka-on yan. Timestamp, syempre. Duration of collision sensitivity. Sige, okay na yung middle. Tsaka na natin i-adjust pag hindi masyadong sensitive. Anti-flicker. Ayan. Enter after the vehicle has stored time. Enter after. Time lapse. After parking, ito repetitus. Yeah, ayaw natin yung normal recording kasi masyadong madaming kailangang memory yan. Gusto natin yung time lapse lang para hindi malaki yung capacity ng SD card ng kailangan. Ayan. So, ito yung battery protection mode, which is ito yung hinahanap ko. Okay, so gusto ko hindi siya bababa ng 12 volts. Currently 12 volts yung required. Sige, ayan na natin sa 12 volts siguro. Tsaka na natin yun i-adjust. Pero it's good to know na pwede dito natin pwede pala ma-adjust yung battery mode para ma-start mo pa yung car mo, kasi baka pag masobran mo ng pag walang battery protection, hindi mo na masa-start yung car mo. Alright, so Wi-Fi mode, smart mode, N2 Dual, device password, manage device storage, tingnan natin. Okay, 128 dapat yun, pero 170 pa na. About device, issue number. Okay, so actually, I think yun lang yung ano niya. Mga settings. I think that's it. Ito yung device album. The device will pause recording. You want to enter. Okay. Ayan. So ito yung mga recording niya. Snapshot. Wala pa tayong snapshot. Ito yung regular video. So dito ko nilagay yung dashcam. I think. And monitoring mode. I don't know if you can see it. Kasi nakapatay yung makina. Alright, so andyan siya. Sa likod lang ng and ito yung wire. Isa yung sa rear and then isa yung para sa OBD.
So dito ko siya pinadaan. And in-insert ko dyan. Yung isa pababa, yun yung para sa power, which is dun sa OBD. And then yung isa para sa rear, dito ko pinadaan. Diyan hanggang dun sa pinakalikod. Alright. So, ayun. Yun yung rear cam natin. Next na papakita ko is yung sample video outputs ng front and rear cameras. Alright.